lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hello mga ka-EAP. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay muli nabigyan ng pagkakataon para ibahagi ulit ang pag-ibig, kabutihan ng Diyos sa ating buhay, especially po today. At nawa, sa mga pagkakataong to, ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos at pagpapala ng Diyos ay sumaatin lahat. So tayo po muna yung manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na biyahin po sa amin. Salamat po sa panibagong buhay na biyahin po sa amin upang kayo po ay aming parangalan sa pamamagitan po ng aming maikling sandaling pagbubulay-bulay ng iyong salita. Salamat po ng marami. Pagpalain po, Diyos, ang bawat isa na nakatunghay ngayon at mga makakatunghay pa, Panginoon, sa episode na ito. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kumusta ka muli mga ka-AAP? At salamat po sa Diyos na tayo po muli ay nabigyan ng pagkakataon para makapagbahagi po ng pag-ibig ng Panginoon. Especially po this month na kung saan ako naman namumukadkad ang usaping pag-ibig, usaping puso. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang puso ng Panginoon. So, ang title po ng aking isi-share sa inyo ay ang labis-labis, kung sa Tagalog, ang labis-labis na pag-ibig ng Diyos. Pero sa verse na babasahin ko po mamaya, yung pong word na lavish. Okay? So, sabi niya rito sa 1 John chapter 3 verse 1 sa NIV, sabi niya, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him." So sa Tagalog, sabi niya, tignan ninyo kung gaano kadakila o kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan nga ang totoo. Ito ang dahilan bakit hindi tayo nakikilala ng sanlibutang ito. Yes, totoo po na ang mundong ginagalawan natin, ayaw po niya ng pag-ibig. Kaya hindi po tayo masyadong tanggap ng sanlibutang ito. Pero salamat sa Diyos, meron pong Diyos na totoong nagmamahal sa atin na siya pong hindi maramot para ipadama, iparanas sa atin ang kanyang napaka-lavish. Lavish sa Tagalog, labis-labis, sobra-sobra na pagmamahal sa atin. Lalo na tayo po ay mga kanyang itinuturing na anak. Alam naman po natin kung gaano po kadakilang pag-ibig ng Diyos na sa kabila na tayo po ay naging makasalanan at namumuhay sa kasalanan, nandoon pa rin ang kanyang pagmamahal sa atin. So yan po yung sinasabi niya sa Romans chapter 5, verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nang tayo'y makasalanan pa. So ayan po yung tunay na diwa ng pagmamahal. Yung meron siyang something na ginawa para sa kapakanan ng iba. So ganun po yung pong ipinadamang pag-ibig ng Ama sa atin. Inialay niya ang kanyang bugtong na anak upang yung dapat natatayuan natin na pasakit dahil tayo naman po yung nagkamali ay ang kanyang bugtong na anak na po ang Panginoong Hesus. Ang umako po yon. Kaya ang napakagandang manifestation ng pagmamahal na ito na niregalo sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ayan po. At ito po yung aking isang magandang na pagbubulay-bulayan. So, hindi lahat po ay nakaka-appreciate, nakakaunawa, o nakakaranas yung lavish na pag-ibig ng Diyos sa atin. Why? Kasi nga, kaaway natin ang Diyos. Hindi tayo nakikipagbati sa Kanya. Bagamat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, Kanya nga lang, ang totoo lang po na makakaranas, makaka-appreciate, makaka-experience
yung pong abundant love ng Panginoon, yung napakadakilang pag-ibig ng Diyos ay yung pong nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus at kinilala siya, sumampalataya siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Doon magsisimulang ma-appreciate mo yung napakadakila, sa Tagalog, labis-labis na pag-ibig ng Diyos. Kaya, salamat sa mga nagsuko, nag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon. I pray na patuloy po natin nararanasan yung labis-labis na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sobra-sobra, napakalaki, napakalalim, napakalawak, napakataas na pag-ibig ng Diyos. Kanya nga lang, of course, yung pong paglalim ng pagkaunawa, paglawak ng karanasan natin para ma-experience yung kadakila ng pag-ibig ng Diyos, nakadepende po yan kung gaano din po tayo nagpupursige, minamabuti, inaayos yung ating ugnayan sa Kanya bilang anak niya. So hindi po kasi natatapos dun sa salitang naging anak tayo ng Diyos. So mayroon po tayong bahagi pa rin doon. Para nang sa ganon, ikaw at ako ay personal na ma-experience, maintindihan yung lavish love of God. Yung napakalalim, napakalawak at napakataas na pag-ibig ng Diyos. So, nakadetermine po yon kung gaano po natin siniseryoso yung pakikipag-ugnayan natin sa Kanya bilang anak niya. Kaya minsan, bakit parang hindi natin na-appreciate yung pag-ibig niya? Kasi maaring yung pong part natin na pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi din po kasi seryoso. Kaya mga ate, mga kuya, kung gusto po natin, lalong lumalim yung pagkaunawa at karanasan natin, personal na ma-experience yung love na yan ng Diyos, patuloy po natin i-surrender, ipasakop at sumunod sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. At sinisigurado ko, lalalim, lalawak, tataas yung pagkaunawa natin at yung personal natin experience sa pag-ibig ng Diyos na extend sa atin. And take note, meron pong kasabihan, you cannot give what you don't have. Ibig sabihin, hindi po natin kayang i-express ang pag-ibig ng Diyos na ito kung hindi po tayo magkaroon ng personal understanding at personal na pagtanggap nito at karanasan nito. Kaya, salamat po ng marami sa araw na ito. Ako'y naniniwala na na-remind ulit tayo na kailangan po natin hanapin pa, pagkauhawan pa na patuloy na maunawaan at maranasan ang lavish love of God na sinasabi po sa 1 John chapter 3 verse 1. Salamat po muli mga ka-AP. Nawa tayo po ay napagpala at tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, salamat po ng marami sa araw na ito na muli mo pong ipinaalala sa amin, ipina-remind sa amin, Panginoon, ipinaunawa sa amin, Panginoon, kung gaano kalalim, kadakila, kalawak yung lavish love mo na patuloy na ini-extend sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy pa po naming pag-ibayuhin yung aming pong ugnayan sa iyo bilang ama namin at anak mo kami, Panginoon. Hindi po dapat kami humihinto dun sa tatak na kami anak mo, kundi patuloy pa rin po namin pinupursige araw-araw para nang sa ganun, Lord, yung pong understanding namin at karanasan po namin sa pag-ibig mo ay lalo din po lamang lumalalim sa amin at yun po ang aming ini-express din towards back to you at sa aming kapwa. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa susunod po na kabanata. Bye-bye!